Radyo mo ang radyo ko, saan man ako tumungo. Ikaw lang ang kasama ko, o radyo ko. Makinig, makitaw at makipiesta, makisama sa radyo pinakamasaya. Sa balita, mapagchika, all around, basta kasama sila. Yeah. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo nyo. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo nyo. Dito sa RPW Radio Station 99.3, kasama mo kami, mababalita, chika, at marami pang iba. Kaya ano pang inaantay mo? Dito na, makinig na. RPW Radio Station 99.3, kung saan dito ay masaya. Radyo mo ang radyo ko, saan man ako tumungo. Ikaw lagi kasama ko. Radyo ko, radyo ko. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo mo. Everybody now! RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo mo. Radyo, 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 ay. Radyo, 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 ay. Radyo, 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 ay. Kami po ang inyong mga kaibigan noon, ngayon at sa mahaba pang panahon. Saan man dalhin ng paghayo, mananatiling tapat at totoo para sa mas malawak na paghahatid ng kwento. Ang oras natin, 6 na minuto makalipas ang 10 ng gabi. Panauhin. Ito ay hindi kumakatawan. Mga opinyon at pananaw na ipinahayag sa programang ito ay nagmula lamang sa mga host at panauhin. Ito ay hindi kumakatawan sa opinyon ng himpilan o pamunuan ng network. Gusto niyo ba mga kwentong seryoso? Ulat o sikero? Rated Carol, halina't makisama sa Rated K. Ayan, isang magandang gabi mga kaibigan. Yan. Ay, oh my God. Ang feeling ko ngayon sobra akong na overwhelmed, na kinakabahan. Una sa lahat kasi after a month, 8 months of being hiatus, nagbabalik po muli sa panibagong season ang Rated Carol sa panibago nitong tahanan sa radyo station 99.3. Habang tumutugtog kanina yung station ID, oh my God, kinakabahan ako as in literal mga kaibigan at mga ka-RRS. Ayan. So, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pa rin po si Carol, ang inyong kaibigan ng bayan at ng lansangan. It's another season ngayong summer dahil hatid pa rin namin ang mga kwentuhang totoo mula sa mga personalidad dito sa RPW. Ayan. So, pero bago yan, hello muna sa ating mga nasa comment section ngayon. Unang-una sa lahat, si J-Rod Nazlo. Ayan, nag-highlight na. Isel Dottler, DJ Chicks. Ayan, hello. Blue at Pink, yes. Who would have thought na ang blue at pink ay mapupunta dito sa RRS, di ba? Oh my God, nakakatawa talaga ng puso. At syempre, ayan, para mas marami pa ang makanood sa ating live stream, makapakinig no, na isang wonderful story ng buhay ng ating guest, ay i-share nyo na yung live natin para
mas marami pa tayong maabot for tonight. Alam kong may idea na kayo, syempre nag-post tayo kung sino magiging unang guest natin at least for this season. So, mala theatrical, ayan. So, oh my God, ayan, sabi dito, ni Deez Castaway. Tama po ba yung pronunciation ko? Wow, mama ko po pupunta dyan. Ayan, so, I think let's welcome him, no, on the stage. Ayan, ready na kaya siya? Ayan. Okay, I think he's ready. Hello. Hello po. Ayan, welcome to Rated Carol Kaz. Ayan, bumati ka muna sa ating mga kaibigan, ka-RRS, at syempre, yung mga taga-subaybay mo din na nakikinig ngayon. Ayan, oh, nandito sila. Hello guys. Good evening. Ayan. So my name is Kazir. Ayan. So, kumusta naman muna yung araw mo ngayon? Like, bago tayo umere. Ulit? Sorry. Ang hina ng So, signal. I mean, kumusta po yung araw mo ngayon bago tayo umere? Like, we're doing good ba? Nainitan ka ba? Kasi sobrang init ngayong gabi, di ba? Sa amin medyo malamig naman, pero ang hina ng signal Wow. for some reason. Ewan ko. Oo, Anyway. uso ngayon ang mahina signal Sa totoo lang. Ayan, pero handa ka na ba? Kasi mukhang magiging mainit din ang gabi na ito ng mga katanungan. Ready na. Okay. Una sa lahat, gusto kong tanungin, sino nga ba si Kazir? Ayan. Tama ba yung pronunciation ko? Or Kazir? Kazir. Kazir. Kazir, okay. So, sino ka nga ba? At sa Hi, pangalan guys. mo. So, my name is Kazir Castaway. Wala talaga akong like malaking sa RPW, but I've been here since 2018. I do some song covers sa RPW. Pero most of the time most of my time dito sa RPW nag-hangout lang ako with my online friends. Ngayon lang talaga ako na parang na-expose sa musical ng RPW. May mga kumakantang mga RPers. Lately lang talaga ako nakaengganyo sa mga ganyan. And then I'm also the founder of the Castaway Studios, if narinig niyo na yung Castaway Studios. And I do musical theaters, and Castaway Studios also does that. Tapos, yun lang. Ayun. So, I'm just curious kasi sinabi mo, you are an RPer since 2018. So, eto bang pag-build mo ng theater studio here in RP ay nagsimula na ng mga panahon na yon? Or parang nag-explore ka pa muna? How Actually, does it feel ng mga panahon na yon? Actually, yung plan ko talaga at first is to build a music theater academy. Doon talaga nag-start siya sa lahat. Pero, lagi siya nag-fail kasi apaka-structured ng ko. Masyado kasi akong idealistic. Medyo marami akong like plans. Tapos parang nahihirapan naman ako i-put siya to reality. So yun yung nag-cause talaga sa akin na parang ang dami kong failures. Nag-start ako as musical academy. Tapos yun, kasi uso pa yung mga mga academy that time ng 2018. Yes. Yung mga universities. Pero ngayon kasi hindi na siya talaga like loud. Tapos naging music hood din siya. And then nung 2025 lang, nag-decide na lang kami na gawin na lang siyang parang theater group. Okay. Okay. So, eto kasi, medyo parang ahead ka sa akin ng konti nung pumasok ako dito. So, technically, I don't have any idea what's going on mga panahon na yon. But most of them, sinasabi nila na ng mga era ng 2013, 2009, 2018, parang ang RP daw is something to do with more on written styles, ganyan, ng interaction. So, kumbaga, meron na ba talaga mga nagko-song cover na RPer ng mga panahon na yon?
Kasi binanggit mo na parang gusto mo magkaroon ng musical academy that time. Actually, wala pang mga hindi ko pa nakaisip ako ng gumawa ng musical academy pero walang mga music code pa that time eh. Yung mga naririnig ko lang is mga academies, universities, pero sabi ko gusto ko lang gumawa ng academy specific for musical theaters. Yun lang talaga yung idea ko nun. Pero I think mga 2019 or 2020 nag-boom yung mga music codes that time. Pero yung mga sikat na mga music code noon, hindi ko na sila masyado naririnig ngayon. Yung naaalala ko na lang siguro ng 2020 or 2021 is mga Orpheus, ganun. Pero yung mga sikat talaga noon, wala na sila eh. Oo. Pero later na kasi yun eh, yung mga music code eh. Parang in the latter parts na siya nangyari. So, na ano lang ako, parang nagulat lang ako na, 2018, nag-i-exist na pala yung mga song covers dito, di ba? So, it's a new information for me. Pero ito ang tanong ko, what if natuloy mo yung balak mo academy nung panahon na yon? Ano ba? Naisip mo na ba siya? Ang ganda sana kasi kasi talaga yun eh, role play based talaga yun. Bale, may mga professors, may mga mga students, subjects, ganun talaga yung ang structured na ng plano ko kaso ang hirap lang niya i-put to action. Though marami namang mga interesado that time pero parang hindi talaga ang hirap niyang i-dagdag dito na i-execute kasi masyado siyang ambitious, I think. Pero ngayon, kasi yung concept lang ng theater group, parang hindi siya masyado talagang yung concept namin. Kakanta lang naman kami and everything. Ganun. So, how do you feel mga panahon na yon nung parang gusto mo siyang gawin pero hindi siya para bang mahulayan? Nakaka-frustrate nun kasi kasi parang nag-effort lang ako tapos ending hindi naman pala ulit matutuloy. Kasi mga third time ko at doon talaga ako nagtagal sa Music Academy kasi parang third time ko na ata siya trinay i-continue ulit. Tapos mag-hiatus na naman ako. Nung pandemic kasi doon talaga ako parang nag-focus talaga in building the academy. Pero ayun, hindi talaga pinalad. Pero kada hiatus ko, kada nag-explore ako sa other groups like mga parang yung mga song, hindi naman like katulad ngayon ng mga music hood, parang mga lang sila, circle of friends na kumakanta sila tapos nagpo-post nila sa sa TikTok, ganun. Okay. So, tumalon tayo ngayon, 2026. Ayan. When you finally figured out yung pagbuo mo ng Castaway Studio. So, kwento mo naman kami kung paano siya nagsimula. Ayan. Yung Castaway Studio, okay. So, nag-start talaga yung name na Castaway Studio as a music hood. Kaya siya naging apelido. Apelido din ng other admins. It's because music hood talaga siya at first. Tapos nun, later, because hindi talaga kami nakakakuha ng mga members kasi dami rin naman nilang sinasalihan ng may mga one-hood policy, ganun. So parang mas lalong lumiit lalo yung namin, yung reach namin kasi maliit lang talaga yung mga interesado sa musical theater eh. Tapos yung mga one-hood policy pa sila. So we decided to make it like a theater group na lang ganun. Saan niyo nakuha yung pangalan na Castaway? Parang ang ang kakaiba niya, di ba? Ang unique. Actually, kasi, may story kasi yan. Kasi, noong time na parang hindi ko pa na-decide ulit i-rebuild yung musical theater na yun. Nag-audition ako sa mga music hoods na medyo hindi ko napapangalanan. Pero mga nag-audition kami ng mga group of friends ko sa mga music hoods. Tapos, unfortunately, hindi talaga kami nakakasama. It's because we have our different genre. Hindi kami nakakapasa, hindi kami nakakasama. Pero, kaya parang tinawag namin yung selves namin like outcasts. Parang ganun yung concept niya. Mga outcasts kami of RPW because we don't fit sa mga genre nila like K-pops because I don't sing K-pop. Mga pop songs na parang mga
mga parang upbeat songs, ganun. Hindi talaga Oo. ako bagay sa mga ganyang songs eh. Tapos, um, na, I think na-come across ako sa Google ata or nagsisearch ako ng mga names na possible. Tapos, na-search ko yung word na castaway. Medyo poetic lang yung meaning kasi ang meaning talaga ng castaway is being stranded in an isolated island. Ganun yung meaning niya. Oh, So, tinanggal ko lang yung concept, ay inano ko lang yung concept na being isolated or parang one island kami. Like one island, like parang, alam mo yun, parang one place, ganun. So, ganun yung isip ko. So, we called ourselves castaways. Pero also, akala ko binalik na niya yung galing Outcast. din siya sa song. Hindi. Galing din siya sa song na, alam mo yung, ng back the Cardigans. Alam ko kung alam niyo yun. Pero may song yun na Castaways. Na cute na songs yung Castaways, we are castaways. Alam niyo yun. Okay. Basta yun. So, Sikat din ata yun sa TikTok noon. So yun, Kaya parang catchy. nag-audition kayo, as a group kayo, pag nag-audition ng mga panahon na yon. So, yung pag-build nyo ng Castaway ay collective din, kumbaga. Oo. So, yun. Ano ba to? Yung, Sila ba yung mga kasama mo ng 2018 or recently lang? ay, dito 2018, ng ano lang to eh, ng 2025 lang. Yung mga friends ko na Okay. nag-audition. So, doon kayo nagkakilala. Medyo. Pero doon talaga Oo. kami naging nabuo talaga ng 2025 yung mga kasama ko rin ngayon, yung iba sa Castaways. Tapos ayun, ginawa namin yung concept na Castaways kasi sabi namin, wag na, gumawa na lang tayo ng sarili nating music code or something. Wag na tayo mag-audition. Sabi namin ganun, gawa na lang tayo. So yun, gumawa kami. Tapos nagpalit kami agad ng apelido. Tapos, we started posting. Nakagad ako ng account. Gumawa ako ng main account. Tapos, we started building the teams para nag-conceptualize na kami kung paano yung namin. Yung logo namin kasi para siyang galing yun siya sa Ghibli. Yung name namin na The Castaway Studios. Inspired din yun siya sa Ghibli, like the Ghibli Studios. Oh, okay. Yung tapos yung logo namin, actually yung baby na Totoro ng Ghost pa lang siya. Yung parang, ewan ko kung alam mo si Totoro. Basta yun, ganun yung logo namin. Ginawa lang namin yung logo. Tapos, Pero sobrang, niya ba, parang simple but matatak siya. Kasi, yung, madalang lang kasi ang mag-profile ng black. And then speaking of black, hindi pa pala ako nagpapalit ng avatar. Kasi galing ako newscast kanina. Madalang lang nga mag-black, di ba? Parang gusto nila lagi makulay, ganyan. So what makes you think na parang, mag-monochrome tayo? Actually kasi parang lang siya, logo lang talaga siya na circle na logo na parang, alam niyo yun, yung mga typical na logo sa mga school, ganun. So, black and white lang talaga yung parang, na parang simple lang siya. Lagyan ng interpretasyon. Wala na. Wala na siyang concept. Wala na siyang story talaga behind ganun. Wala siyang kakonect sa theater or anything. Oo. Pero tingnan mo naman, di ba? Parang as time goes by, naging trademark nyo na yan. Oo, actually, parang naging mascot namin yun siya and then pinangalanan pa yan namin yung mascot. So, ano name niya? Sabi ng ng friend ko, si Boo daw yung pangalan niya. So, ayun, naging Boo na lang siya. B-O-O. So, aabangan ba namin na para magiging GIF si Boo? Actually, ginawa na nila ng mga stickers and everything. Ang cute. That's nice. Eto, music hood, actor hood, drama hood. Di ba? Parang yung mga ganong interest sa RP. Tapos kayo, pinagsama nyo. Kumbaga, parang some sorts of music with acting. So, yes. Eto, sa Castaway, ano pa kayo? May tinatawag kasi tayong premium kung saan, kung baga sa radio station, high-end siya.
hindi Mm. kayo basta-basta nagma-mass recruitment, ganyan. Hindi basta-basta ipagpasok, parang handpick kumbaga. So, ganun ba yung estado ng Castaway Studio? Noon, noon parang nag-open lang kami ng member search. Yung pinaka-first namin ng member search, hindi talaga siya like limited on one time. Parang open lang talaga siya kasi we just keep accepting members noon kasi nag-rebuild pa naman kami. And then yung ika-second namin, medyo may limit na kami noon. And then after that, yung ika-third namin, yung which is yung pinaka-latest, mas structured na siya yung member search namin. 1 week lang tapos with mga interviews, ganun. Kasi para lang din sa commitment. Pero yung mga process namin, para lang talaga sa commitment. We're not really looking sa mga super magagaling na singers. Pero yung more on kasi yung ibang singers kasi hindi naman kasi lahat ng singers is theater singers. Yun talaga yung sinasabi ko. Even though you're a good pop singers, that doesn't mean that you're also a good theater singer. Kasi theater singing involves acting, also embodying the character that you're playing. You can't just sing it as you. Dapat i-embody mo yung character na piniplay mo. Ganun. So yun, medyo doon din nahihirapan din yung mga nag-e-explore pa. Yun. Pero nag-accept naman kami ng mga nag-e-explore pa. Yung may mga potential talaga for theater singing. So, paano ka ba mag-evaluate? Ano ba? Kasi may mga tao na parang, kailangan magpaka-poker face tayo para, yung ba, intimidation ba? Paano kayo mag-handle ng mga applicants? May mga ganong magic ba? Or ano lang, normal lang, you will just base on the criteria, ganon? May mga sa commitment lang, pero sinasabi ko talaga sa mga admins ng Castaways na as much as possible, keep it friendly. Marang maka-comfortable naman sila pag in-interview sila. Hindi sila mai-intimidate. So yun, yung mga interviews naman, hindi naman siya seryoso. Abot to parang corporate na style. Hindi naman. hindi Ayan. So, yung process nyo, wala siyang mga challenge, ganyan. Wala mga task. It's purely about corporate thing lang, ganon. And audition, ganyan, normal audition. Okay. So, dadako naman tayo sa, as a leader, no? Bilang ikaw ang tagapanguna sa kanila. Ano yung pinaka in-emphasize mo sa mga members mo o sabihin na natin sa mga kasama mo na lang sa studio, no? Ano yung palagi mong pinapaalala sa kanila? Ayan. Wait, nagsha-shopping ka eh. Pwede pa. Ayan. So, ikaw naman bilang, okay na? Press 1. Okay. So, bilang ikaw ay leader, ganyan, paano ka makitungo sa mga kasamahan mo? Mapa-council man yan or members, no? Lalo na't ang approach mo nga ay, syempre, nagsimula kayo bilang magkakaibigan. Paano yung shifting nyo kapag trabaho na? How do you handle it smoothly? Ganon. Okay. Actually, ewan ko, hindi ko mako-compare yung self ko with other leaders. Kaso ako, as a leader, hindi naman ako, pag outside na sa project, hindi talaga ako like, nagparang umaasa-asa na parang leader and everything. Hindi ko nga nilalagay sa nickname ko or like, I don't put the title na ako yung, founder, ganun. Wala talaga. Hindi ko siya din na-display at all. Pati sa mga namin, mga GC. Pero, pag projects na kami, strict talaga, pero hindi naman like parang demanding or parang na approach na parang alam mo yun, yung parang boss na galat palagi, hindi naman ganun. Kasi friendly ako. Tsaka, pero pag syempre pag nainis ka rin minsan, di ba? Pag napuno ka din naman minsan, parang may times din na parang magiging serious mode na yung mga approach ko talaga.
pag nade-delay, mostly lang talaga sa communications kami talaga nagkaka-issues and or delays, mga ganun. Mm. Pero minsan lang naman mangyari yun. More on Oo. for fun So, lang naman din to at the end of the day. Nothing too serious. So, yun yung lagi parang inaano mo sa kanila na no pressure, ganyan. Pero, alam niyo sana yung oras, ganyan. Yung panahon na binigay. Kasi personally, Oo. ito ako, minsan kapag kunyari nakikipag-collab ako, ganyan, parang may hidden inis ako kapag sobrang delay yung project. So, syempre, ayaw mo na din namang pansinin yung feeling na yun kasi gusto niyo pa rin syempre mag-build ng relationship and such, no? Pero ikaw, 'di ba, sobrang dami mong hinahawakan. Minsan ka na bang nainis dahil sa deadline? Sa deadline? Actually, lagi kami naiinis ng council sa deadline. Pero actually, we just keep it inside our council GC, yung mga frustrations namin. Tapos, we try to make solutions na para lang hindi siya kasi may mga schedules talaga kami na fix na kailangan ma-post talaga within this day. So, yung mangyayari talaga, yung mga singers na hindi na nagparamdam or like that caused our delay, hindi na talaga sila namin i-involve. Pero yung mga solutions namin, ginagawa namin week or 2 weeks at least before the deadline. If may mga red flags na might cause delay, ina-action na agad namin kung paano namin siya i-approach. Or if need ng replacement, kailangan i-replace na namin siya na maaga pa hindi siya ma-delay. Ganon. Pero Eto. no hard feelings. Magagets naman namin kasi minsan may mga emergency naman talaga. Yes. Eto, since na ano mo yung parang ng characters, yan, understudies, ganyan. Ano ba yung nyo, yung parang most of your writings or most of your concepts, saan ba pumapatungkol ito? Nakasandig ba ito sa society, magical, something like that? Or halo-halo siya? Lahat ng mga ina-umbrella ng lahat ng mga songs ng musical theater. Pero yung main ko talaga na noon kasi, nung nag-start kami as Castaways, is to cover yung buong epic the musical. So parang yun talaga yung focus namin. Kaya parang yung theme namin is parang fantasy. Ganun. Pero musical theater talaga kami. At saka pag after ng epic the musical, we will be focusing on other musicals naman as our main project. Ganun talaga. Tapos may mga mga commercials or na may mga alam niyo, mga probation activities or mga activities kada events na may magko-cover kami ng mga other musical theaters. Ganun. Pero wala talaga kami specific talaga na parang theme wala naman. Yes. Kasi minsan na din kasi ako nakabakinig ng projects nyo and parang it sounds new to me, ganyan, na though indulged din naman ako sa theater, pero yung nyo ba, yung parang concept nyo nga, something magical na parang hindi mo siya agad-agad maiintindihan kung hindi mo tatapusin. Ganon. Okay. Pero, ayun. Yeah, because of the Yes. Pero, eto naman, sa pagpili ng character, paano ba kayo nag-i-study? Theater-based or depende sa availability? Kasi sa VA kasi, for the context, ang pagpili niya mostly talaga ay availability. Pero, syempre, binabagay pa rin naman siya sa character. Paano kapag theater? Paano siya ini-study? Ang ganda ng question na yan. Kasi sa Castaway, nagpapa-audition, although nandiyan nakapasok na silang lahat, meron pa rin kaming mga auditions inside the Castaway studio para sa mga mag for a specific role sa mga musicals. For example, musical. I-match talaga, kailangan namin talaga ng someone na who can match the energy, the attitude ng character, o yung parang ma-embody niya talaga, tsaka
actually, parang dalawa yung kailangan naming i-match. Not only the voice, but also the personality or like how do they deliver the character well, ganun. Dalawa siya. Mm. Kung hindi napasa yung isa, hindi talaga siya magma-match. We will look for a different character or minsan desperate na talaga kami, lumalabas na kami ng RPDO, nagpo-post na lang kami outside of the Castaways ng mga auditions. Pero yun, yung goal talaga namin is dapat kuha niya yung attitude or kasi yung mga singers iba-iba naman sila ng way of singing. May mga singers na parang mahinhin lang. So yung mga mahinhin na mga singers, yung mga bagay sa kanila mga characters is those na parang ganun lang din. Pero kung flexible sila na singers, free and open naman kami. Ina-encourage ko talaga lahat sila na mag-audition sila for each characters. Pero ganun, dapat kapareho yung kamatch yung range, kamatch din yung attitude, yung and how do they deliver the song. Okay lang naman if may parang medyo binigyan nila yung character, pero hindi dapat mag-make sense pa rin siya sa character. Oo. Yun lang. Eto personal na tanong ko sa'yo, bakit teatro? Para sa'yo, ano yung significance siya sa buhay mo? Why, bakit mo siya pinaperform? Nagiging passionate ka about it? Talaga ako manood ng musical theater. And also, yung yung mga families ko din kasi, yung tito ko kasi, mahilig siya manood ng mga musical theater. Pero nasa ibang lugar kasi siya. Pero yung mga cousins ko din, mahilig din sila sa musical theaters. Like, pati mga musical animated cartoons, alam mo yun, yung mga Disney's, or ano pa ba, like Barbie, mga musical na animated na cartoons, ganun. Mahilig ako doon kasi yung mga songs, may mga story behind. Mahilig din talaga ako sa mga songs na parang may story behind. Tapos, may makaka-relate ako. So, yun. Tapos, naging teenager na ako, mas naengganyo na ako lalo sa mga Broadway. Nanonood na ako ng mga pirated na mga, alam mo yun, yung mga clips. Although it's illegal, hindi ko siya pinopromote. Pero, because dito sa aral natin kasi, sa Philippines, napaka-limited ng musical theater. Zero to rare lang talaga yung opportunities for musical theaters. So, wala rin talaga at all dito sa lugar namin. I think siguro sa mas mga na lugar, like sa Manila or sa mga pero dito sa amin wala talagang ganun sa mga musical theater. So, yun din. Parang yun din nag-ano sa akin na gumawa ng parang musical theater group. Kasi para lang, at least yung dream ko na maging part ng musical theater group and makasing din with other people na the same passion as me. Oo. Yes. Sa totoong buhay, nasa teatro ka din? Sa totoong buhay. Mostly sa mga school lang. Nung high school ako, naka-experience ako 2 times na maging part ng musical theater. But hindi talaga main roles. Kasi yung mga musical theater dun sa school, it's not musical. Ay, musical siya, pero hindi siya kami yung kumakanta. So, naka-part ako ng grade 8 ako. Nung grade 8 ako, naging part ako namin na lang ako. Grade 9 ako, medyo nagkaroon ako ng medyo step up na role. Kasi Beauty and the Beast, I played Lumiere. Pero pinili lang din naman ako maging Lumiere that time. Kasi I'm lean, tapos medyo matangkad din ako ng high school. So yun. Kaya nakuha ko yung role. Pero di talaga ako nag-resonate kay Lumiere. Pero naitawid, di ba? Ayun. Pero gusto ko talaga ma-experience. Kaya nga. Pero gusto ko talaga ma-experience yung mga roles like
um, yung mga major talaga na mga musical Oo. theaters like Dear Evan Hansen or Hadestown, parang gusto kong maging mga ganun. Pero So far, Philippines, ano pinaka-paborito mong marami role? communities here sa Philippines. Oo. So far, ano Sabi ko, parang ini-aim mong mag-role? Pinaka-paborito mong role sa roleplay? Sa theater? Sen, gusto, I'm not sure kung alam niyo yung Dear Evan Hansen. Ano kasi ako sa kanya, na-relate talaga ako. Alam niyo yung movie na Perks of Being a Wildflower? Kasi ko alam niyo ata yung movie na yun. Pero parang ganun din somehow si Hansen kasi parang awkward guy siya. Tapos very, lagi siyang inaan. Kaya nakaka-relate ako sa kanya. So, yun, yung story ng Dear Evan Hansen kasi is about self-discovery. Tapos, parang parang nag-break siya sa, sa comfort zone niya na from being a awkward, anxious teenager. Tapos, basta, ayoko na i-spoil yung musical theater, pero ang ganda ng story. Oo. Sa dulang Pilipino, sino? Filipino theater? Yeah. I guess may mga dula tayo sa Pilipinas. Marami na mga musical parang exposed sa ganoon. Although may mga alam ako ngayon yung parang mga uso ngayon na yung parang I think Hook Up the Musical yun. Pero mga gay people yung involved doon. Philippines din yun. Local yun. Local siya na na musical na ko lang din kasi yung main role doon is main actor doon is someone I know na nagpo-post sa TikTok din. Pero wala kasi ako masyadong alam sa sa Filipino na theater kasi hindi talaga kasi mga friend na tsaka kaya din na sila kasi sila ayun. So, yun lang yung nakakalungkot at some point. Though sarili ko na though meron akong background sa theater, pero sa lokal lang, dito lang sa amin. Pero hindi na kasi yun nasundan na as time goes by. Kaya medyo, ayun lang, hindi siya na mass promote sa Pilipino. Lalo na yun na parang ang mga nagdo-dominate sa atin, entertainment, na singing, mga groups, ganyan, dancing, sports, no? Napag-iwanan yung natin, teatro natin. But hangga't na may mga parang lumalaban, di ba? Hangga't may mga nagpapamalas ng kanilang galing sa arte at literatura, hindi naman siya mamamatay. Yun. And yung university ko ngayon, meron silang performing arts na course. So, ang dami pa rin nila actually. Doon ako nagulat na ang daming gustong maging tawag dito, role, no, sa teatro, ganyan. Mga naghahangad, ganyan. Kaka-perform lang nila ng Himala, Wow. Ayun. Ano yun? Ayan, hello. Ayan, so habang hinihintay natin si Kazur, ayan, mag-hi-hi muna tayo mga kaibigan natin sa comment section. Hello kay Iris Salvatir and Scotty. Ayan. Ayan, hello. Hindi ka namin masyadong marinig or ako ang nawawala. Ayan, pero habang hinihintay natin siya, grabe, di ba? So, hello? Ayan.
Ayan, hello. Ayan. Alright mga kaibigan, nakilala na natin ang bahagi ng buhay ni Kazir, yan, na talagang sobrang passionate sa larangan ng teatro, no? Yung mga shinare niya sa atin na mga play, ganyan, mga dula, talagang it's something new yet interesting, di ba? So, sa mga ganitong panahon, no, na parang we are seeing ourselves in trying something new ways, no? Sana magkaroon ng puwang sa atin ang theater, 'di ba? Para malay natin, 'di ba? Talagang may tinatago kang angking galing, 'di ba? Ayan, hello Kazir, andiyan ka na ba ulit? I'm sorry. Nawala ata yung signal ko. Yes, ayan. It's Wala. okay. Okay ba? Ayan, okay na. So, eto, dito na tayo. Sino ka nga ba sa likod ng pagiging aktor, pagiging leader ng Castaway Studio? Sino si Kazir, no? Aside from that. Kumbaga, sino ka sa umaga, sino ka sa gabi? Like sa real world ba? Oo, anong pinagkakaabalahan mo bukod sa teatro? Ayan. Okay. So, right now, estudyante pa rin ako. Tapos, I'm studying civil engineering. Oh. Tsaka fourth year na din kasi ako. Kaya, medyo busy na rin naman minsan. Pero isisiksik ko talaga yung mga hobbies ko. Ginagawa niya ng paraan. Tapos, Uy, I'm ang also galing mo dun, working. ah. I'm also working as a virtual assistant. Working pa. Working pa. Tapos, part din ako ng publication namin. Pero yung role ko dun is just layout artist. Tapos, minsan, sumasalo din ako ng mga photojournalism. Kung marami yan yung kailangan na mag-photojourn, sumisiksik din ako. Kasi part ako ng multimedia team sa publication namin. Sumasalo talaga kahit mga digital artists. Ayan, naramdam ko ang mga layout artists at mga graphic artists natin. Uy, ang I mean, sobrang bigat ng engineering. Tapos, may trabaho ka. You have the Castaway Studio. You are also a campus journalist, no? Anong sikreto? Anong sekreto? Actually, may mga time pa nga ako para lang din maglaro ng mga video games. Ano lang talaga, like balance. Pero may ako ng second year ako, meron din time talaga na tutok na lang talaga ako sa school kasi wala talaga akong time. Second year, third year. Pero ngayong fourth year, onti na lang kasi din naman yung loads ko. So, yun, sinisiksik ko na din yung mga hobbies ko. Also, yung Castaways kasi, hindi ko, kaya naman nila mag-exist without me. I mean, So, siguro hindi naturuan mo naman na, parang na-introduce mo na sila sa thinking na gano'n na hindi palagi ako nandito. Yes. So, kumikilos sila kahit wala ka. Yung mga admins kasi mga responsible talaga sila. May mga marunong mag-initiate, and then yung mga standards namin, yung standards talaga ng Castaway, alam talaga nila, and yun, hindi na ako nahihirapan, kaya nga hindi ko din inaako talaga na ako lahat ng na yan, kasi if ever yung success ng Castaways, it's because of them. Sila talaga yung mga may rason din, kasi ayun, hindi sila napapagod, tsaka they see the vision, and kaya ayun, nagpupush pa rin sila kahit ako talaga yung pasimuno. Eto, sobrang layo ng arts sa engineering. Bakit ka pumasok sa loob ng karayom? Bakit? Actually, ewan ko. Ever since I was little, yun talaga yung parang pinoprogram sa akin ng family ko na kaya parang habang lumalaki ako, sinasabi ko din sa self ko na, sige, mag-civil engineering ako, ganyan.
masasabi ko naman na na parang kaya ko naman yung civil engineering. Although yung mga hobbies ko talaga, yung mga main interest ko talaga, hindi siya gano'n. Yung kung iko-consider ko lang yung interest ko talaga kung ano yung gusto ko. Feel ko gusto ko mag-mass comm or something Di of ba? the sort. Either mass comm or fine arts. Oo. Hindi kasi normal naman yan. Like, talagang may mga side ka ng sarili mo na sobrang different sa kung ano yung kinukuha mo ngayon. Like, Mm. parehas silang importante sa'yo, parehas mo silang pinapangarap, pero iba yung feeling kapag dito ka sa isa, ganon. Like for example, sige, ako na lang din yung sample ko. I am a psych, pero passionate ako about productions, about VAs, DJ, news, yan, campus journalist, ganyan. So, sobrang laki ng distinction niya. Pero feel ko ako si Carol kapag nandun ako sa mga parte na yon. Pero hindi ko din naman maiwan yung psych side ko. So, ang nakakamangha lang yung ganong part ng buhay na hindi lahat kailangan i-connect the dot. Kaya, akala ko talaga like baka ka mass communication or something. Of course. Di ba? Naging issue din sa akin yan nung bago ako pumasok ng college. Pero ayun, I have my reasons naman to choose psych. So, Yeah. Anyway, sabi dito, may pwede bang maging crush cakes? Ano? Ayan, sabi dito, may pwede bang maging crush cakes sa Castaway Studio? Madami. Mahigpit ba si Kazir sa kanyang mga anak? Ay, hindi naman. May mga buhay naman yan sila. Go. Pili ka lang sa kanila. Okay. Ito sabi ni Papa Bo. Yan Papa Bolam. Anyways, eto na, no? Sino ka naman bilang kaibigan? Like, how do you hang out with your friends? Ganyan. Okay. Ano ka sa So, kanila? marami kasi, medyo madami naman din akong circle of friends. Pero dito sa RPW, medyo OA ako pag nasa friend group talaga ako eh. So, extrovert ka? Oo. Hindi naman sa extrovert talaga, pero medyo baka parang extrovert ako pag nasa friends ako. Pero pag unexplored territory, tahimik ako eh. Pero introvert talaga ako. Pero introvert talaga. Paano ka ba makipag-close? Like, paano mo, pag ba feel mo, ay nakukuha ko ni energy nito katulad namin, doon ka na nagkukusang maglabas ng humor or sila yung gumagawa ng paraan para makakonect sa'yo, gano'n? Sa Casaways kasi pinupush ko talaga yung self ko na na makipag-usap. Ako yung mag-first move sa mga tao. Kasi, syempre, ako din yung founder. So, parang sasabi ko lang, fake it till you make it. Pero pag outside naman, oo, kunyari extrovert, pero hindi naman talaga. Pero pag pag like outside, dapat yung other people talaga yung magkikipag-usap sa akin kasi hindi ako, nahihiya talaga ako makipag-first move. And then, pag naging comfortable na ako, ayun, doon na ako magiging okay. Pero sa group of friends ko kasi dito sa RPW, yung sila Ash, saka sila Aki, sa Casaways din yan, Yes. sila admin. Sila. Medyo mas OA ako pag sila kasama ko. Tapos meron din akong group of friends na sila, mga ko yan sila, mga gamers yun sila eh. Kasi naglalaro games sa RPW kasama sila. Yun. So, kumbaga, depende sa mood, no? May mga kaibigan ka na parang rak-rakan, may mga kaibigan ka na parang, mga demure ka. May circle of friends ka naman na parang, for gaming, ganyan. So, kailangan stig lang, ganyan. Depende sa circle. Eto naman, bilang kapatid at anak. Kung may kapatid man or pinsan, ganyan, sino ka sa kanila? It still
the same? Actually, eldest kasi ako sa magkakapatid. So, medyo may pagka leader, charot, sa mga kapatid ko kasi parang ako yung kuya nila, syempre. Lahat sila. Pag mga utos ka, parang minsan abusado. Pero ganun ako pag sa kapatid Pero hindi ko. naman kayo aso't pusa. Hindi naman. Hindi kami masyado nag-aaway ng mga kapatid ko kasi medyo magkakalapit lang din kasi yung age namin. Kaya close kami. Pero may respect yan sila kasi pag nakakasweldo ako, binibigyan ko yan sila eh. Ayan. Subukan lang nilang yung mag-disrespect. Charot. Pero at least parang magtatropa lang din kayo, di ba? Tsaka all boys kami, wala kaming kapatid na babae. Ay, totoo. Paano Wala. yun? Paano ang atake dun pag all boys? Parang, di ba pag mga lalaki, parang lang, sige. Yan. Ganun lang sila. Wala masyadong Mars-Marsan, ganyan. Dalawa kami ng kapatid ko, tahimik. Pero yung dalawa kong kapatid, mga OA yan sila, tsaka mga bully. Charot. Pero iba-iba kasi kami personality eh. Pero yung isa naming kapatid, yun talaga yung parang, alam yun, yung mga typical na makukulit na mga lalaki, ganun. Pero, sanay ka din naman. Magagalit ka na lang pag kalat-kalat na yung mga sa gamit mo sa kwarto mo. Ganun kasi sila eh. Iba yun yung yung mga circle ko ng mga girls. Ma-organize sila, ganun. Sa bahay, hindi ganun. Tapos, magulo palagi. Galit lagi si mama. Pero, sa kanila yun. Ako lang yung organize namin. kasama ko na ngayon mamagalit. Ngayon na lumaki na ako. Pero humiling ka din ba na sana nagkakapatid din ako na babae? Parang, ewan ko lang Pag iniisip ko kasi pag nadagdagan kami ng babae, baka mahirapan lang siya mag-adjust. Kasi yung bahay namin parang talaga halata talagang mga lalaki yung mga nakatira. Pero, dream talaga ni mama magkaroon ng babae na anak. Kaso yun, hindi talaga biniyayaan. Sabi na lang ni papa, na lang daw, babae na apo. Soon. Ayan ang hamon. Bawi sa apo. Eto. Eto naman, bago tayo mag-commercial break, syempre, kailangan kong tanongin ito. Hindi mawawala. Kamusta ang puso natin? Ano? Kamusta ang puso natin? Figuratively, ayan na. Like sa relationship? Yeah. Okay. Sa Internet. RPW, na-mention ko diba na since 2018 pa ako andito. Pero actually, never pa ako nagkaroon ng relationship sa RPW. You're not fan of that? Parang... Hindi naman hindi ako fan. Pero, hindi kasi ako masyadong interested to anyone na parang may mga pure intention. Kasi minsan kasi dito sa RPW, parang laro-laro lang. Mag-flirt sila, kunyari. Parang laro-laro lang. Hindi kasi ako sasakyan ko yung mga ganun, pero hindi ko talaga din siya parang tinitake seriously kasi iniisip ko hindi naman to seryoso, ganun. Kaya kaya yung mga relationship ko talaga sa real world usually talaga. Kasi dun mo makikita yung intentions nila na parang pure. Kasi I'm not sure, hindi ko na sabi na pag LDR or like virtual but di na pure. Pero kasi parang, ewan ko, medyo cautious lang ako pag virtual. Although open naman ako pag kahit online or virtual. Pero yun lang, yung mga experience ko sa relationship, more on sa real world lang talaga eh. Pero ngayon, single since 2023. Okay. So, hindi na natin syempre tatanungin yung dahilan. Pero ang gusto kong malaman, paano mo ba masasabi na etong tao na to, it is worth to risk? Ganyan. Okay. Actually kasi, yung mindset ko kasi in relationship, hindi ako for fun lang. Alam mo yung parang,
Pag alam ko Try talaga lang na natin. Ganun. laro-laro lang. Hindi ko na siya tinitake seriously. And also may very observant kasi ako eh. Very observant ako. Pag may nakita akong parang mga red flags na I know na Mm. hindi talaga 'to mag-work. Also, pag-iisipin mo na very attractive niya, gano'n. Pag nakitaan mo lang siya ng mga traits na parang negative or may makita ka lang sa kanya na, oh, ganito pala siya mag-react sa mga ganitong situations. Ala, ganito pala yung opinions niya about things. Parang gano'n. Mabilis akong mag-pull away. Tapos, kaya siguro din, Mm. kasi iniisip ko din kasi sa yung ano ko talaga is someone na parang smart yun sa ano pero emotionally din na anong tawag din yung term nila ng emotionally intelligent person. Tap- Oo. Tapos someone din na ano na yung opinions nila is alam mo yun, hindi influenced by others. Basta yung Mm. naamin sa mga tao na magaganda din yung mga perspective nila sa life. Doon ako Mm. na more on sa mindset ako ng tao na ano eh, na parang nakuhook. Oo. Not ganun talaga yung parang naging long-term crush ko. Kunyari, pag ganun sila, pag last, napaka-bait niya, parang ang, Oo. ang empathic niya na type of person. Or Mm. or very emotionally intelligent siya, yung type of person. Oo. Tapos parang ang dami niyang experience in life na kada salita niya parang new knowledge for me. Yun talaga yung Mm. interesting para sa akin. Pero yung mga Oh. tao naman na mga nag-chat lang like randomly na flirt out of nowhere, yun yung parang Pero ano tawag dito? You are not too hard naman to, I mean, if I'm to ask this, just go with the flow ka lang naman, ganon. Hindi ka go with the naman flow. Open naman ako. push, ganyan. Actually, observant lang kasi ako. Pero hindi ko naman sila parang pinupush away. Hindi ko sila okay, ayoko na. Hinahayaan ko lang talaga. Nahayaan ko lang talaga mangyari. Kasi minsan kinakain ko lang din yung sabi ko eh. Pag sasabihin ko, hindi ko to type. Tapos, ending, ma-attach ka sa kanya kasi kung consistent din kasi minsan eh, parang mag-fall ka na lang. Pero yun, pinahayaan ko lang naman. Hindi, in-open ko naman yung heart ko sa kahit anong klaseng tao na dumating. pero yun talaga yung talaga sa akin, nag-hook sa akin. Yung mga mindset ng tao. Eto, last for this part, ano yung isang lesson na lagi mong baon-baon sa buhay mo, ganyan. Saan ka man dalhin ng panahon? Ano yung pinakalagi mong tinatandaan na kataga? Siguro, always choose your happiness. And also choose to be kind. Ganun talaga ako. Always choose to be kind sa kahit anong situation. Kahit minsan parang maano ka na lang kasi katulad nga sa mga workplace na parang magagalat ka na lang because of this person na iisipin mo na lang talaga, papangunahin mo na lang, bakit siya ganito? Parang, bakit siya nagkakaganyan? Bakit siya, nagkakos sa attitude niya, bakit siya nagkakaganyan? Yung pagiging empath ba? Choose to understand the person before mo sila i-judge. Ganun. Also, yung always choose your happiness. Kung saan ka mas masaya, kung saan ka mas comfortable in every decision you make. Diba? At the end of the day, ikaw din naman kasi makakapag-determine kung saan ka masasaya, diba?
Wow. Ayan, so wala munang kakalas mga kaibigan dahil sa aming pagbabalik, mas makikilala pa natin si Kazir. Dito pa rin sa inyong magazine talk show na Rated K-Roll. Ayan na, walang kakalas Magko-commercial lang kami. See ya! Magko-commercial pero magsasalita din ako. Charot. Ayan, balik kami Magandang gabi mga kaibigan. Krisis sa langis, kailan ba ito mawawaksi? Ilang buwan nang nagpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng United States at Iran. Damay ang buong daigdig dahil malaking porsyento ng supply ng langis ay nagbumula sa reyong ito. Ngunit bakit nga ba hitik sa petrolyo ang gitnang silangan? Ayon sa mga pag-aaral, ang rehiyong ito kasi ay dating natatakpan ng sinaunang karagatan. Milyong-milyong taon na ang nakalipas. Dito, naipon ng napakaraming organic material na kalaunan ay naging petrolyo dahil sa init at pressure sa ilalim ng lupa. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, nadiskubre ang isang malaking oil reserve sa mga bansang tulad ng Iran, Saudi Arabia at Kuwait. Mula noon, naging sentro ang rehiyon ng pandaigdigang produksyon ng langis. At noong 1960, itinatag ang OPEC upang kontrolin ang produksyon at presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dito nagsimulang maging mahalagang bahagi ng politika at ekonomiya ang langis at naging ugat din ng ilang tensyon at sigalot sa rehiyon. Kumbaga, ang langis ay isang kapangyarihan. Samantala ang gasolina na ginagamit natin araw-araw ay nagmula rin dito o sa tinatawag nating crude oil. Isang likas na yaman na nabuo ng sinaunang mga organismo na nabaon sa ilalim ng lupa at dagat milyong-milyong taon na ang nakalipas. Sa refinery, pinapainit ang petrolyo sa napakataas na temperatura sa prosesong tinatawag na distillation. Dito, unti-unting hinihiwalay ang iba't ibang sangkap nito, kabilang ang gasolina, diesel at kerosene, batay sa kani-kanilang bigat at boiling point. Ang gasolina ay isa sa napakaraming produktong nagmula sa prosesong ito, ngunit ito ay isa sa pinakagamit, lalo na sa sektor ng transportasyon. Sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, patuloy na nagiging pabago-bago ang supply at presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kamakailan lamang ay naapektuhan na rin ang daloy ng langis sa mahalagang ruta tulad ng Strait of Hormuz na isang kritikal na daanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Dahil dito, walang iisang bansang tunay na panalo. Halos lahat ng panig ng mundo ay apektado, lalo na mga bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya tulad ng Pilipinas. At hanggang nagpapatuloy ang girian, nananatiling hamon ang pagtaas ng presyo ng langis at ang epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan. Sa gitna ng krisis, nananatiling mahalaga ang panawagan. Itigil ang hidwaan. Para sa ating pamahalaan, pakinggan ang naghihirap na boses ng taong bayan. Isaalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino, lalo na ng pinaka-apektado. At yan po ang Usapang Lansangan. Ako po si K-Roll. Tandaan kaibigan, kaakibat ng K-Alaman ang paninindigan sa K-Totohanan para sa mabungang kinabukasan. Nagbabalik po tayo. Ayan. Sabi ko sa inyo, mabilis lang yon. Welcome pa rin dito sa Rated K-Roll. At kasama pa rin natin si Kazir Kazuya. Parang nahihirapan akong bumigkas doon na. But anyways, ayan, dadako na tayo sa susunod na round ng ating kwentuhan. Ito na ang
Okay. The sizzling round. So, Kazir, ang sizzling round natin ay technically 5 fast break questions na galing sa akin at 5 fast break question na galing naman sa iyong mga kaibigan. Handa ka na ba? Sige, sige. Ayan. At sa ating sizzling round, unahin na natin. Texting or calling? Texting. Beach vacation or mountain getaway? Vacation. Kung bigla kang maging invisible for 10 minutes, ano ang unang gagawin mo? I don't know. Siguro manonood ng libreng sine. Kung sa isang salita lang ang pwede mong Kung isang salita lang ang pwede mong gamitin forever, anong salita yun? Siguro English. Okay. Morning person or night owl? Morning person. Oh, hindi na galing sa akin yung susunod ha. Naghahanap or umaasa? Naghahanap. Is it Hermes or Telemachus? Tama ba? Ano ulit? Hermes or Telemachus? Ano yung pronunciation ko? Hermes or Telemachus? I think Hermes. Ano siya? Bag ba ito? Kasi Hermes. Char. Sa ano yan? Greek mythology. Okay. Next, isn't it lights on or lights off? Then, I don't know. Lights off? Depende sa mood, ganyan. Like, kapag di ba? Charot. Kapag trip mo maging madilim ang buhay. Charot. Diba? K-pop or musical? Musical. Yes, syempre naman. And lastly, top or bottom? Ay, wala akong kinalaman dyan, ha? Pwede mo hindi ko na lang sagutin niya. Okay, reserve natin. Pass. Pass. Ayan, hindi galing sa akin yan. Ito naman. For the last, okay? Kasi tradisyon sa Rated K-Roll na ang programang ito ay maging diary ng bawat guest ko, ng bawat mga kaibigan natin na tumututok, no? Every time na meron tayong pagkakataon na umire. So, ang gagawin mo dito sa part na to ay ano ang mensahe mo para sa sarili mo 10 years from now? Ayun. So, kakausapin mo siya dito, no? And kapag may time ka na gusto mo siyang balikan, yan, maririnig mo kung ano yung mga sasabihin mo sa sarili mo. Ayun. So, iiwan mo na kita dyan para mag-usap kayo ng sarili mo 10 years from now. Hi, self. Mayaman ka na ba? Kasi kung hindi ka pa mayaman ngayon, awan ko na lang. Sayang lang yung effort mo ngayon. Pero, I'm so proud of you somehow. Kasi, kahit ikaw yung panganay and yung pressure lahat na sa'yo, tapos lahat ng expectations from your family, ang dami mong dinadala, you still manage to be happy. You still manage to find a way na maging masaya ka kahit nakakapagod na yung buhay minsan. Hindi mo hinahayaan na kainin ka ng stress or kainin ka ng lungkot. And I'm so proud of you kasi you always see the positive in everything, no matter what the situation is. Kasi malaking jump na yun kasi noon very very anxious about things,
Pero masasabi ko lang is, you don't have to think about what will happen sa'yo for next years. As long as nakikita mo lang yung next step, yun lang muna yung isipin mo. It doesn't have to make sense right now. Pero soon mag-make sense din yan. Pero hopefully nag-make sense na ngayon kasi 10 years na, no? Pero yun yung iniisip ko ngayon eh. Pero sana nga, successful ka na talaga kasi dapat graduate ka na, dapat engineer ka na din. Dapat napagtapos mo na din yung mga kapatid mo or na-help mo man lang yung family mo at least 10 years after this. And sana you're also still choosing to be happy. At saka, sana yung mga dreams mo like having your own studio and having your own condo, sana natupad mo na yun. Nakaka-motivate. I think that's all. And wala naman kasi akong pangarap talaga about relationship eh. Hopefully, masaya ka na lang sa life mo. Ngayon. And Ayun. looking back dito, sana lahat ng mga efforts natin ngayon, sana worth it siya. Ayan. Thank you. Ayan, sorry. Wrong ano pala ako. Namali ako ng pasok nun. Ayan, sobrang fruitful ng message mo sa sarili mo. Parang na-inspire ako in a way na there's still a life, no? Kahit hindi mo gaanong isipin yung taong magmamahal at pipili sa'yo romantically, intimately. Kasi, syempre, di ba, isa yan sa mga concern din, no, ng karamihan sa atin. And I admit, isa din ako sa mga napapaisip ng ganyan. Pero hearing that kind of story of you na parang pinarealize mo sa amin na there's more things in life to focus on. Marami pang mga bagay na mas importante sa ngayon na pwede mong makamtan. And Yeah. yun nga, sabi mo nga, you are not parang, you're open pero hindi mo masyadong pinupush yung sarili mo to be with person. So, ayun, nakaka-motivate lang, no? Yung positivity niya na imbes na maging hopeless romantic tayo, nagiging pursuant tayo ng mga bagay na pwede nating i-aim in the future. And I'm very grateful to have a talk with you like this kasi sobrang hinawaan mo ko and I think sa ating mga kaibigan ng passion eh sa mga lalo na sa mga panahon ngayon na parang I'm reconstructing myself. Alam mo yun, yung reassessment ba kung para kanino ba talaga ako? Para saan ba talaga ako? And maririnig mo yung mga story mo, yung mga words mo na parang going to be positive in a positive manner. 'Di ba? Parang nakaka-engage siya na pagbutihin mo yung at piliin mo lagi maging masaya para sa sarili mo. Thank you for that wonderful reminder. Ayan. Thank Baka may you. mga okay, talaga yun yung tumatak sa akin ngayong gabi na to. Kaya Ang ganda. sobrang positive nang nangyari. Ayan. Oy, baka may mga gusto kang i-promote. Ayan, sabi nga dito ni Gray Macfrago. Ayan. Yes, guys. Pakinggan nyo naman yung mga mga members natin sa Castaway Studios. Ang gaganda ng mga project namin and also may mga stories yung mga songs namin. Very interesting kung try nyo lang, pakinggan nyo lang kahit isang project lang namin. And then feel ko talaga magugustuhan nyo. I suggest pakinggan nyo muna yung You Will Be Found, which is naka-pin yun siya sa main page namin. Ganda nung namin doon, ng effort namin sa harmonies, ang galing ng mga nila Actel and nila Hal, nila Aki doon, ang galing. Yes. Support nyo naman sila, guys. Yan, i-add friend nyo na sila, i-follow nyo na sila, manood na kayo kasi promise,
Hindi kayo magsisisi. Sobrang, ang sarap niya sa tenga. Guys, promise. Ako na nagsasabi sa inyo. Oh, guys, pakinggan nyo kahit isa lang. Pag na-realize nyo, magaganda yung output namin talaga. Ayan, eto ha. Kasi a day from now, baka mapapayo mo kay Aki na upo din sa atin. Ready yan siya lagi sa mga ganyan. medyo tinakabahan talaga ako. Pero si Aki, yan siya. Kaya niya yan. Kaya. Ayan, hello din kay Aridia Orpheus and Gray Macfrago. Ayan, na mga humabol sa atin ngayong gabi. Thank you so much. Thank you so much, Kazir Kazaway. It's been an honor na makadaupang palad ka ngayong gabi. And sana more work to come and collaborations, I think. Anumang project yan, anumang content yan, no? Sana, ayun, hindi pa ito ang huli. Yes. Thank you din, Kay, sa pag-invite sa akin. Really appreciate it. Yeah, yes. It's an honor. Ayan mga kaibigan, bago tayo magtapos, gusto ko lang din kunin yung palatuntunang ito para magpasalamat. Unang-una sa lahat sa RPW Radio Station 99.3 na siyang naging tahanan namin for this season ng Rated K-Roll. Who would have thought no na itong programang ito na Rated K-Roll ay e-ere din dito sa istasyon kung saan ko din ginugol yung sarili ko. So, magkasama na sila sa isang bubong. And kanina, hindi ko alam kung paano sisimulan yung palatuntunan natin kasi iba na to, hindi na to page ng Rated K-Roll hindi na to sa personal account ko naka-air na siya sa RRS. So, kailangan ko talagang, parang alam mo yun, kailangan natin pagbutihan. Ayan. And makakaasa po kayo na sa mga susunod pa nating episodes and seasons, no, mas paiigtingin pa natin yung purpose natin na maging human diary ng bawat kaibigan, hindi na lang sa RPW, pati na rin sa RW. And we showcase more stories, more inspiring words. Ayan, and sana abangan nyo pa rin po kami sa mga susunod na gabi. Ayan, tuloy-tuloy po ito. Ayan. So, ayan. Maraming salamat sa pagsama sa ating makulay na kwentuhan. Balikan ang mga paborito mong eksena sa Rated K-Roll at iba pang digital contents sa ating YouTube channel. Ako pa rin po ang kaibigan ng bayan at ng lansangan. My name is K-Roll. Hanggang sa susunod na edisyon na nag-iisang magazine talk show sa RPW running for 6 years, ito pa rin ang Rated K-Roll. Kaya non-stop pa rin ang tambayan natin dito sa Radyo Stasyon 99.3 kung saan dito ay masaya. Bye guys!